Pagkilala kay Cory Aquino. Sino nga ba si Cory Aquino? Si Maria Corazon Sumulong Cuanco Aquino, o mas kilala sa tawag na Cory Aquino, ay ipinanganak noong Enero 25 taong 1933 sa Paniki, Tarlac. Siya ay pang-anim sa 8 anak nina Jose Cuanco at Demetria Sumulong. Siya ay nag-aral ng elementarya sa St. Scholastica's College at nagtapos bilang valedictorian. Nakatapos siya ng unang taon sa high school sa Assumption Convent sa Maynila. Nagtungo sila ng kanyang pamilya sa Amerika upang doon manirahan at ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ipinagpatuloy niya ang ikalawang taon ng high school sa Ravenhill Academy sa Philadelphia. Tinapos naman niya ang ikatlo at ika-4 na taon sa high school sa Notre Dame Convent School sa New York, USA. Noong 1949 naman ay pumasok siya sa Mount St. Vincent College sa New York at kumuha ng kursong o nagtapos ng may degree sa wikang Pranses at Matematika noong taong 1954. Nang taong din iyon is bumalik siya sa Pilipinas upang mag-aral sa Far Eastern University at kumuha ng kursong abogasya. Ngunit isang semester lamang ang kanyang natapos at huminto na siya sa pag-aaral. Sapagkat nakilala niya ang batikang reporter, manunulat at politiko na si Benigno Aquino Jr. Sa gulang na 21 ay nagpakasal siya kay Ninoy Aquino noong Oktubre 11 taong 1954 sa simbahan ng Our Lady of Sorrows sa Pasay City. Sila ay biniyayaan ng 5 anak na sina Balsi, Pinky, Noynoy, Viel at Chris. Si Cory Aquino ay ang ika-11 Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ang kauna-unahang babaeng naluklok sa pagkapangulo. Siya ay tinagurian ding ina ng demokrasya dahil sa pagtataguyod niya at pagsuporta niya sa pagpapabalik o panunumbalik ng demokrasya sa Pilipinas at pinangalanan din siyang bilang Time Magazine Woman of the Year noong 1986. Ang termino ng kanyang pananungkulan ay 6 na taon. Nagsimula siyang manungkulan noong Pebrero 25 taong 1986 at natapos naman ang kanyang panunungkulan noong Hunyo 30 taong 1992. Si Cory ay nakipaglaban sa kanyang sakit ng mahigit 1 taon at ng 1 taon sa sakit na colon cancer at pumanaw siya noong ika-1 ng Agosto taong 2009 sa edad na 76 na taong gulang. Ngayon naman po dadako tayo sa kaligirang pangkasaysayan ng dokumento. Noong 21 ng Setyembre, taon ng 1972, idineklara ni Ferdinand Marcos ang Batas Militar or Martial Law. Sa 9 na taong pagpapatupad ng martial law, nagresulta ito ng mga krimen at paglabag sa karapatang pantao tulad ng sapilitang pagpapapatay at pagpapakulong sa maraming mga Pilipino. Noong taong 1980, ipinakulong si Ninoy Aquino ng 8 taon at sinamahan siya ni Corazon Aquino sa Estados Unidos. Nang idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law, ipinadakip niya si Benigno Aquino at ikinulong sa Fort Bonifacio at kinasuhan ng murder, illegal possession of firearms, sedition, rebellion at marami pang iba. Kailangang pumunta ni Benigno Aquino ng Estados Unidos para sa isang bypass operation at sinamahan siya ng kanyang asawa na si Corazon Aquino. Ngunit, nang umuwi siya sa Pilipinas habang bumababa siya ng eroplano, si Ninoy Aquino ay binaril at namatay. Ito ang dahilan kung bakit pinasok ni Corazon Aquino ang politika dahil nais siyang ipaghiganti hindi lamang ang kanyang asawa kundi pati na rin ang maraming mga Pilipino. Noong Pebrero, taon ng 1986, tumakbo si Corazon Aquino bilang kandidato ng oposisyon para sa pagkapangulo.
Nanalo si Corazon Aquino noong ikapito ng Pebrero, taon ng 1986 at namuno siya sa ikapitong Republika ng Pilipinas. Siya rin ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Noong Pebrero 25, taon ng 1986, naganap ang EDSA Revolution. Nanumpa si Corazon Aquino bilang Pangulo sa Club Filipino San Juan. Nagkaroon ng revolusyon sa EDSA dahil maraming bali-balita na may malawakang pandirayan na nangyari sa eleksyon upang pabagsakin ang pamahalaang Marcos. Sa kabuuan ng pahinang ito, noong Setyembre taon ng 1986, bumisita si Corazon Aquino sa Estados Unidos at nagbigay siya ng kanyang talumpati sa harap ng Kongreso ng Estados Unidos. Humingi siya ng tulong sa pagharap ng Pilipinas sa bilong-bilong utang ng ating bansa noong panahon ng rehimen ni Ferdinand Marcos. Sa kanyang talumpati rin, hinikayat niya ang mga Amerikano upang panatilihin ang demokrasya at kalayaan ng Pilipinas. Pag-isuri ng mahalagang impormasyon na matatagpuan sa dokumento. Ang dokumentong ito ay pinapakita kung ano ang naranasan ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. Sa talumpati ni Corazon Aquino, pinapakita din kung paano ginuwento niya kung paano ibinalik ang kalayaan ng mga Pilipino at demokrasya sa ating bansa. At kung paano binalik din ang human rights. At kinuwento din dito ang mga human rights violation at kumatay ni Ninoy Aquino, EDSA Revolution at yung pangyayari pagkatapos ng diktatorya ni Pangulong Marcos. At kinuwento din niya dito ang buhay ni Corazon Aquino. Sa pagsusuri ng mahalagang impormasyon na matatagpuan sa dokumento, kinuwento ni Corazon Aquino ang lahat ng mga nangyayari noong panahon ng martial law ni Presidente Marcos. Kontribusyon ng dokumento sa pag-unawa sa dakilang salaysay ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa talumpating ito ay kinukwento ang mga naganap noong panahon ng martial law ni Marcos na mapunta sa revolusyon ng Pilipinas para ipaglaban ang karapatan. Sinalaysay ni Corazon Aquino ang pag-aabuso sa karapatang pantao, maling pamamahala at political repression noong panahon ng diktatorial. Nakwento rin dito kung ano ang journey niya sa buhay, kung paano siya naging political figure at sa pagpatay sa kanyang asawa na si Benigno Aquino Jr. Ang dokumentong ito ay may kaugnayan sa ating kasaysayan ang ipaglaban ang kalayaan at demokrasya sa bansa. Ang talumpati ni Aquino ay may malaking kaugnayan sa kontemporaryong panahon dahil ang mga isyu tinalakay niya tulad ng demokrasya, karapatang patao at katarungan ay patuloy na mahalaga sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Halimbawa, ang pagpapalaga ni Aquino sa demokrasya sistema ay nagpapakita ng kalagayan ng pakiyalahok ng mamamayan sa mga usaping politika. Isang bagay na mahalaga pa rin sa ating kasalukuyang lipunan, lalo na sa mga eleksyon at iba pang aktibidad ng gobyerno. Bukod dito, ang mga isyu tungkol sa karapatang pantao ay patuloy na isinasulong sa kasalukuyan. Kaya't ang mga mensahe ni Aquino ay nagiging gabay sa ating upang ipaglaban at protektahan ang mga karapatang ito. Ang talumpati rin ni Aquino ay tumatalakay sa kahalagaan ng katarungan at tamang pamamahala na nagiging bahagi ng laban-laban sa katiwalaan natin hindi pagkakapantay-patay sa ating lipunan. Sa madaling salita, ang mga prinsipyong tinalakay ni Aquino sa kanyang talumpati ay hindi lamang bahagi ng ating kasaysayan, kundi patuloy ng may malaking epekto sa kaugnayan ng mga isyu na kinakarap natin sa kasalukuyan. Pansariling pagninilay. Nang mapanood ko ang talumpati ni dating Pangulong Corazon Aquino, ay puno ito ng aral at pagmamahal. Si dating Pangulong Corazon Aquino ay malaki ang ginampanan ng papel sa sambayanang Pilipino at siya ay tinitingala ko bilang isang malakas at may paninindigan na babae. Ang kanyang mga pinagdaanan at katapangan ay nakakahanga dahil mas napamulat niya sa isang lipunan na ang mga babae
ay may kakayahan at kalakasan na manindigan para sa kanilang sarili at sa kanyang nasasakupan. Isang malaking pasasalamat sa kanyang paninindigan na maibalik ang demokrasya at siya ay mananatiling yaman at respetado ng sambayan ng Pilipino. Nang mapanood ko ang talumpati ng ating dating Pangulo na si Corazon Aquino, natutunan ko na ang talumpati ay tungkol sa kung paano nabawi ng Pilipinas ang kalayaan nito. Kinailangan ni Corazon Aquino na ipatupad ang mga reforma sa ekonomiya upang patatagin at tugunan ang mga isyu ng kahirapan sa Pilipinas. Kabilang ang mataas na antas, nakawalan ng trabaho, at malaking utang ng Pilipinas sa ibang bansa. Nagsimula rin siya ng bagong yugto para sa mga Pilipino at sa pamahalaan nito sa pamamagitan ng muling pagpapatayo ng mga institusyong winakasan at diktadorya at muling binuhay ang ating napinsalang ekonomiya. Sa talumpati ni dating Pangulong Corazon Aquino, ito yung tungkol sa territorial ni Ferdinand Marcos at kung paano ang mga Pilipino lumaban sa ilang karapatan na pananay nagtabang pa rin. Sa reflection dito ay ito yung mga Pilipino paano pinagtanggol ang kanilang mga kalayaan noong panahon ng territorial ni Ferdinand Marcos. Sa panonood ko ng speech ni Corazon Aquino, nalaman ko kung saan nagmula ang preamble at tinalakay din dito ang mahalagang issue ng demokrasya at karapatang pantao sa Pilipinas. Binanggit niya ang mga pagsubok na dinaranas ng mga Pilipino sa sistema ni Ferdinand Marcos at ang kanilang laban para sa kalayaan. Hiningi niya ang suporta ng US para sa pagpapanumbalik ng demokrasya sa bansa at nagbigay diin sa pangako ng kanyang administrasyon na itaguyod ang mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay at katarungan. Ang speech na ito ay naging pagtatag ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Pansariling pagninilay ang mga natutunang karanasan sa talumpati ni Aquino. Sa talumpati ni Aquino, natutunan po ang kahalagahan ng demokrasya at ang papel ng bawat isa sa pagpapatibay nito. Pinakita niya na ang demokrasya ay nangangailangan ng aktibong partisipasyon ng mamamayan at lider na may malasakit. Mahalaga rin ang proteksyon sa karapatang pantao at pagtutok sa tarungan at tamang pamamahala. Ang mga mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin na hindi sapat maging masid lang, kundi maging aktibong kalahok upang magdulot ng pagbabago at katarungan sa ating bansa.